Hello, hello, good morning mga Inday. Oh my God, nakakaloka itong araw na to, Day. Kasi nga, ay, nawala ko, Day, yung aking driver's license. Hindi ko na siya mahanap. At meron akong upcoming travel ngayong March in which sometimes nag-aas talaga ng driver's license sa airport. So, ang ginawa ko, pumunta na lang ako ng gumising ako ng maaga kasi nga mid-shifter ako, 'di ba? 12 to 12. So, gumising na lang ako ng maaga around 8 o'clock tapos pumunta ng BMB para kumuha ng bagong driver's license. Akala ko nga kailangan pa ng yung parang police report or police eme. Hindi na pala, nakakaloka. Dumiretso lang ako sa BMB. As in, magkano nga ba yung binayaran ko? I think nasa $24. Tapos, pumunta na rin ako ng, ano ba naman to? Yan ako to. Yan. Pumunta na rin ako ng BMB para i-renew ang aking license. Ano to? License registration ng kotse ko. Charis! Ayan, magkano bang binayaran ko lahat-lahat? Ang binayaran ko, naku, day, nakakaloka talaga dito sa Amerika! $88 ang total na binayaran ko. Ang binayaran ko lang pala para sa driver's license ay 26. Bago yon na kinuha ko. Ang tinanong lang or kinuhang requirements ay green card ko at saka wala na, green card lang. Tapos for the car registration renewal, every year yon $61. Pero inofferan nila ako kung gusto kong mag-renew for the next 5 years, which is $295. Pero hindi ko inavail yun kasi malay nyo, ibenta ko tong car na to after 2 years, 3 years, 'di ba? At umuwi na ng Pinas. Charis! Umuwi ng Pinas. Nakakaloka. Ayan, binigyan lang nila ako for my driver's license na nawala. Tumatanda na talaga ang lola nyo. Nakakaloka. Binigyan lang nila ako ng form. Ito yung temporaryng ipapakita ko kapag kunyari na pull over ako or kung saan. Dapat dala ko to every now and then. Ito. Imi-mail na lang nila yung aking driver's license via mail sa permanent address ko or sa address ko within the next 2 weeks daw. Hopefully dumating siya before my travel or gala. Nakakaloka. At ito, binigyan ako ng sticker. Ayan. Ng aking license registration. Ang binayaran ko sa license registration, $61 for 1 year. Hindi na kumuha ng 5 years. Kasi nga, hindi natin alam yung mga mangyayari. Huwag tayong magbayad ng sobra-sobra. At mabilis lang mga Inday, hindi umabot ng 10 minutes. Nakakaloka. Bilis lang ng BMB. Ayan, at dahil maagang-maaga ako natapos, siguro mga 10:30 or 10:40, dumiretso na ako ng ospital kasi ang distansya ng BMB sa amin ay nasa 16 minutes. Kung babalik ako ng bahay, kakain ako ng onte, tapos pupunta na naman ako ng ospital, wala, parang mababaliwala yung free ko na 1 hour and a half na pag-aantay. So, dumiretso na lang ako ng ospital. So, ang time ngayon is nasa 11:10 pa, 12 o'clock pa yung pasok ko. So, ang ginawa ko, pumunta lang ako ng ospital, grab some food, and kain na. Kakain lang ako ng onte, and then papasok na. Nag-breakfast naman ako bago umalis ng bahay. Pero, syempre, iba pa rin. Kasi nga gutom ako. Ang aga-aga nun. Ayan. Mura lang dito sa aming ospital. Tingnan nyo, Day. Ito, siguro $4 lang to. Meron na siyang spaghetti na may sauce. Di mo alam. Di rin masarap to. Mas masarap yung sa atin na Filipino spaghetti. At merong broccoli. Tapos, 3 chicken tenders. Ayan. Mura lang. Siguro mga $7 or $8 lang binayaran ko dito. Ayan. Kakain muna ako mga Inday.
Alam nyo, pangalawang araw ko pa lang to. Pero parang naano na ako. Hindi ko na siya na-feel yung burnout. Kasi nga, sumweldo na, nakita ko na yung Charis! Kapag bagong sweldo talaga, inspired ka mag-work. Pag nakita mo yung sweldo mo, Charis. Di naman, siguro, this coming March, hindi talaga ako nag-pick up. Mag-aantay na lang ako ng 50%. 50%! Hindi, ayoko na muna. Siguro, kung magpipick up ako once per 2 weeks muna. At saka hindi pa ako nakakagala dito sa US. Mga indan. As in, hindi pa ako nakakapag-Mexico. Hindi pa ako nakakapag Las Vegas. Hindi pa ako nakakapag-California, Los Angeles, mga ganyan. So, this year, itatry kong gumala. Baka doon, ma-appreciate ko yung US. Baka malay mo, doon pa ako makahanap ng jowa. Sorry, Vicious na, maghahapam hunter. Huntingin ng mga apam. Ay, naku mga inday. Kakapagod dito sa US. Pero at least, yung pagod mo, sulit na sulit. Ayokong hiharap yung yung face ko sa camera. Kasi hindi masyadong makinis. Baka makita yung mga chismis ko. Charis! Chismis ka, girl. Ayan. May nag-request, i-room tour. I-car tour ko naman daw kayo dito sa aking car. Charis, maybe sa next vlog. Sarap. Actually, sobrang daming binigay na pasta. Pero sabi ko, bawasan. Kasi nga, hindi ko kayang ubusin. Kasi masasayang lang. Malayong malayo talaga na masarap yung sa atin. Ang spaghetti. Spaghetti dito parang parang hindi naman siya mapait, parang maasim. Hindi man nang nilagyan ng asukal. Laban lang para sa kinabukasan. Dahil OT ng OT. Kasi mga inday, kaya ako nag-OT. Kasi parang walang kwenta rin kasi mag-off dito ng mahaba. Lalo na kung hindi ka naman namamasyal at nasa bahay ka lang, mababagot at mababagot ka lang. Maganda siguro kung panay ka. Yung parang, kung may pamilya ka dito, walang problema naman. Kasi nga, mas-spend mo yung time mo sa mahabang off mo sa mga anak mo. Pero kung single ka, dapat meron ka talagang planong puntahan kung maglo-long off ka. Like mga 5 days off ka. 5 days off ka, nasa bahay ka lang. Hindi ka ba hindi ka nga mababurn out, pero masusunog ka sa bahay. Mababaliw ka sa bahay, day. Hindi ka nga burnout sa trabaho, pero mababaliw ka. Kasi wala kang makakausap, wala kang magtatumbling-tumbling ka sa bahay ng 5 days. 'Di ba? Kung may pamilya ka, walang problema, as in. Lahat ng kilala kong may pamilya dito, mga inday, excited na excited mag-off kasi nga kasama nila yung mga anak nila, kasama nila yung husband nila, may chuchuk-chak sa kanya. Chuchuk-chak, charas lang. Diba? Sa kagaya kong single na wala naman masyadong kakilala dito, wala rin naman nag-i-invite, charis. Kami lang ni Beshi, yung kasama ko sa trabaho, yung palaging lumalabas. So, as in, i-spend ko na yung time ko sa pag-OT. Kung mag-long off man ako in the coming months, like, nag-plot ako ng PTO sa March, saka April, means nasa labas ako ng US, o kaya nasa bakasyon within the US pa rin. Pero promise, as in,
nung mga nakaraang araw, nung na-burnout ako, ang naramdaman ko, parang gusto ko nang mag-quit sa nursing. But at the same time, after kong parang mahimasmasan, after kong makita yung sahod ko, charis! After kong makita yung sahod ko, ayun, sabi kong ganun, I need to stay in nursing. Charis! I need to stay in bedside. Pero naisip ko na siguro this 2024, more gala siguro ako, more yung parang pasyal, travel, maski pa paano. Ba't kaya umano yun? Cellphone ko. Saan yun? Parang may nag-text siguro. Ay, hindi pa nga ako nagpa-file ng income tax eh. Ayan. Pero magpa-file siguro ako through H&R Block. Comment down below kung ano yung magandang kung may mga subscriber ko na nandito na sa Amerika na nakapag-file na ng income tax at kung magkano. Sarap. Ayun lang mga inday, sige na. Babos na muna po na. Sa nag-PM sa akin na gusto ng cartware sa Mazda CX-30, baka next time, pag kapag napaka-car wash ko na to, charis! Sige namang inday, babos muna for now.